Hello po. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo upang sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Buksan po natin ang ating Biblia sa Roma 1:7. Sa lahat ng inyong nangasa, Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumasa inyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos. Amen. God is good po sa buhay natin po. Amen po? Amen. So, ang ating text po ay actually related po itong text na to dun sa i-preach ko mamaya sa Victoria. Sapagkat kung mapansin po natin sa ating text, binanggit po doon na yung mga members or believers sa Rome ay tinawag ni Apostle Paul na mga banal or mga banal. And then, sa kanyang greetings ay binanggit niya na sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos at ating Ama at Panginoong Hesukristo. Okay. Now, kung titignan po natin yan dun sa 2 Corinthians chapter 1, 1-7, ay palaging nandun yung address ni Apostle Paul sa mga believers na sila ay tinawag niya na saints, and then yung kanyang greetings na grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, minabuti ko na yung pipreach ko mamaya dun sa Victoria ay yun na rin yung pipreach ngayon sapagkat tumugma yung text. Although sa letter ni Apostle Paul sa mga believers sa Corinthians, sa Corinth, ay medyo mahaba din yung kanyang binanggit sa paunang sinulat niya po sa kanila. Right? At dito po sa mga talatang ito ay makita po natin yung emphasis ni Apostle Paul doon po sa sufferings ng mga believers. Okay? So, kung kayo ay may nararanasang suffering ngayon, so napaka-timely ng message na ito na merong mensahe ang Panginoon sa atin tungkol sa suffering or mga trials na ating kinakaharap sa buhay sa mga panahong ito. Okay? So, siguro sa inyo, iba sa inyong tatanong kung bakit kailangan pa tayong mag-suffer? No? Bakit hindi na lang yung isang buhay na mapayapa, buhay na masagana, ang maranasan natin bilang mga anak ng Diyos, di ba? Sapagkat kasama natin ng Diyos. No? And yet, sa buhay po ng mga alagad at sa early church, no, hanggang sa bawat generations ng mga mananampalataya ay nararanasan ng lahat ng believers ang sufferings and pains sa buhay na ito. Okay. So, kung ikaw ay merong suffering, kung ikaw ay, anong Tagalog ng suffering? Paghihirap, pagdurusa, sakit ng kalooban at damdamin. Yan. Kung ano man yung mga dahilan ng karanasan mong yan ay hindi ka nag-iisa. Okay?
tayong lahat ay merong mga pagsubok sa buhay, kung kaya naman si Apostle Paul ay sumulat sa mga believers sa Corinth sapagkat meron silang pagsubok na kinakaharap during that time. So ang title ng message ngayon is Comforted in Our Weaknesses. Comforted in our weaknesses. Let's pray. Heavenly Father, we thank you once again for this morning, Lord, for the opportunity that you have given us, Panginoon, para po sumamba kami sa inyo sa pamagitan ng awit, sa pamagitan ng pakikinig ng inyong salita, sa pamagitan ng pagbibigay sa inyo, at paglilingkod na ginagawa namin sa inyo every week. Salamat po sa katotohanan na kami ay tinawag mo na mga banal, Panginoon, upang mamuhay sa kabanalan sapagkat ikaw na tumawag sa amin ay banal. Tulungan mo kami na maintindihan ito sa aming buhay at habang kinakaharap namin ng mga pagsubok na meron kami sa aming buhay ay nawa yung kabanalan na yon ay manatili, Panginoon, na nasa amin, na maipamuhay namin ang katuwiran mo sa kabila ng mga pagsubok namin kinakaharap sa buhay na ito. Mangusap ka po sa amin through your servant. We pray, Holy Spirit, that you be the one to teach us today through your word. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay. So, sinulatan po ni Apostle Paul ang isang church na siya po yung naging instrument ng Diyos para maitanim. Yung Rome na pinag-aralan po natin, yung Romans, Book of Romans, ay sinulatan ni Apostle Paul ang mga believers na hindi siya yung nagtanim ng church na yon. Okay. Pero itong Corinth, or believers sa Corinth, ay naiplant niya during his second missionary journey. Kung maalala niya po na ating nilakbay, yung Book of Acts, sa Acts chapter 18 ay napadaan po dinila ng Panginoon si Apostle Paul sa Corinthians or sa Corinth para doon ay preach ang gospel at naiplant ang isang church sa pamamagitan ng kanyang visit po doon, yung first visit po niya. At nung siya'y nagpatuloy sa kanyang pagmimisyon, no, merong isang pagkakataon na nag-report sa kanya si Chloe upang banggitin yung mga pag-aaway o yung faction na nangyayari po doon sa church sa Corinth, no, noong mga time na yon. Kaya naman si Apostle Paul ay balisa, no, at kinakailangan talagang ma-address niya kaagad yung problema doon sa Corinth, no, sapagkat sila ay nagkakagulo doon, merong quarreling na nangyayari sa kanila, bagamat sila ay magkakapatid na sa Panginoon. At kaya naman si Apostle Paul ay sumulat sa kanila, no, ng pangalawang sulat, no, na para i-address yung problemang 'yon, no. Kaya lang yung pangalawang sulat na 'yon ay sa anumang kadahilanan ay nawala. Ano po? Kaya yung 2 Corinthians na pinag-aaralan po natin ay actually dapat ituring na 3 Corinthians. Kasi yung second letter na kanyang ibinigay, sinulat sa mga believers sa Corinth ay para i-address yung quarrel na yon na sinumbong or ni-report ni Chloe. Okay? Binanggit niya yon sa kanyang letter sa 2 Corinthians na supposed to be ay 3 Corinthians. Okay? So, merong troublemakers, in other words, doon sa lugar ng Corinto, sa church ng Corinth. Ano po? Kaya wag tayong magtaka, no, na kahit isang church na ito, church na ng Panginoon, ay meron pa ring mag-a-arise na mga troublemakers. Ano po? Kaya naman, ang Diyos ay pinaalala sa mga alagad ang kahalagahan na magkaroon ng mga peacemakers sapagkat merong mga troublemakers. At ang mga troublemakers na ito ay opposed kay Apostle Paul sapagkat mas pabor sila na sundan si Apollos, no, kaysa kay Apostle Paul, at ang iba sa kanila ay ino-oppose maging ang kanyang pagiging apostol. Okay? Kino-question ang pagiging apostle
ni Apostle Paul. Now, sa opening statement ni Apostle Paul sa kanyang text sa mga believers sa Corinth ay mapapansin po natin na pare-pareho po yung pattern po nila no sa pagsusulat ng letter na ito, na nagsisimula sila sa pag-address no sa bilang sender, at at the same time ay yung mga greetings po nila na binibigay sa mga kapatid sa kanilang sinusulatan. Now, actually, maraming mga truths na pwede tayong makita sa opening letter na ito ni Apostle Paul, at nais kong isa-isahin yun quickly, yung mga truths na yon na binabagit niya sa kanyang opening letter. Sa verse 1, sinabi niya po na siya ay apostle ng Panginoong Jesucristo sang-ayon sa kalooban ng Diyos, at si Timothy na kanilang kapatid no, sa church ng Panginoong Diyos sa Corinth, no, sa lahat ng mga saints na nasa kabuuan ng Akaya. Right? So, ina-address po ni Apostle Paul dito yung mga believers or yung church sa Corinth sa kabuuan ng Akaya. Yung Akaya po, yun yung Akaya, muntik na maging Akasya, no? Akaya ay yung province, no? At yung Corinth ay pinaka-capital po nung province na yon or metropolis nung province ng Akaya. Okay, so ina-address ni Apostle po hindi lang yung believers sa Corinth, kundi sa kabuuan ng province. Ano po? So in other words, yung church na yon ay nangalat doon sa probinsyang yon, at yung mga churches na yon ay mga house churches. Hindi katulad ngayon no, sa ating panahon, yung church ay nagtitipon sa isang medyo malaking lugar katulad nito, no? Sa iba ay mas malaki pa, para i-gather yung mga believers doon sa entire city. Ano po? Pero sa atin po, sa kanila po, iba po. No? Ang churches sa kanila ay house churches na nagkalat sa buong probinsya, at sa letter nito ay particularly doon po sa province of Achaia. At tinawag ni Apostle Paul yung mga believers na yon sa whole region na saints. Okay? Saints. Sabihin natin, saints. Okay. Ano po yung ibig sabihin ng saints? Nilagay po natin yung Greek equivalent po niyan or yung root word na hagios. Nang ibig sabihin po nun ay holy. Okay? Holy. Ito pong pag-address nito ni Apostle Paul sa mga believers na saints or holy ay sapagkat yun ang totoo na po na tayo ay mga saints, tayo ay mga binanal ng Diyos at patuloy na binabanal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin. Okay. Pagka sinabing saints sa Bible or holy, ito po ay set apart, no, para sa paglilingkod sa Panginoon, para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. So in other words, tayo pong lahat bilang saints or holy ay set apart for God, no? Para tayo ay magamit ng Diyos sa anumang gawain na gusto niyang gamitin tayo sa paglilingkod sa Kanya. Right? So sabihin mo sa tabi mo, ikaw ay sinet apart ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Okay? At hindi lang yon ang kahulugan ng saint, kundi ito ay may sense ng holiness. Ano po, tayo ay tinawag ng Diyos sa kabanalan, kaya positionally, nung tayo ay hinugasan ng Diyos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nung tayo nagsisi at tumanggap sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas, tayo po ay hinugasan ng Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo po ay nilinis at positionally tayo ay banal sa Kanyang harapan. Ang tawag po natin doon ay the doctrine of justification. Tayo ay pinaging banal ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na naghugas ng ating mga kasalanan. Okay? Pero sa kabuuan ng banal na kasulatan, sa bagong tipan, ang hagios na ito or yung saints, tayo bilang binanal ng Diyos ay meron ding diwa na tayo ay nag-strive, no? Tayo ay nag-strive unto holiness. Okay?
tayo ay naghahangad doon sa isang buhay na may kabanalan. In fact, ang hangarin natin at ang hangarin ng Diyos para sa atin ay maging katulad tayo ng Panginoong Hesus, no, na kanyang anak. Okay? Yun yung layunin ng Diyos sa buhay natin. So in other words, talagang kung paano ang Diyos ay banal, gusto ng Panginoon na maging katulad tayo ni Jesus sa kabanalan. Okay? So positionally, tayo bilang saints ay binanal na ng Diyos, pero lumalakad pa tayo patungo sa kabanalan na nilalayon ng Diyos para sa atin. Okay? Kaya habang tumatagal sa ating buhay, no, mapapansin natin na nagiging mas matuwid tayo kaysa dati. Amen po? Napapansin nyo ba sa inyong sarili yon? No, kung talagang ikaw ay totoong believer in the Lord Jesus Christ, then God is at work in your life so that your life will be in accordance to the likeness of our Lord Jesus Christ. Ang Holy Spirit ay kumikilos sa iyong buhay para ikaw ay baguhin at hubugin at pabanalin hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya dapat talaga na ating obserbahan, hindi lang ang ating mga sarili, kundi tayong lahat ay magpansinan. No? Pansinin natin yung kabanalan na yon, yung bunga na yon ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay na tayo ay pinapabanal. Dapat at least sa loob ng tahanan, no? I-practice natin yon na talagang hanapin yon, anak. Tayo ay binabago na ng Diyos, so dapat ikaw ay nagiging mas banal na kaysa dati. No, yung mga pagkakamali natin noon ay naitatama na ng Diyos. So ngayon ay dapat mas nagiging mas mabait tayo kaysa kahapon. Amen po? Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos na mga banal. So tayo po ay church ng Diyos, no? Isang assembly ng Diyos na tinawag upang maging banal para sa Kanya. Sa verse 2, makita po natin na sinabi ni Apostle Paul bilang greetings doon po sa mga believers. Sabi niya, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Sa kanilang panahon po, no, sa mga Greek-speaking Jews, no, sa Hellenistic world, ay ang pattern nila ng greetings or ng pagbati ay simpleng sasabihin mo na greetings. Di ba tayo pagka gumagawa tayong sulat, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Yun po yung typical na ginagawa nila bilang greetings, no, sa kanilang mga kausap. Pero ito pong greetings ni Apostle Paul ay unique sapagkat ang ginamit niya rito ay grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Okay? Posible, no, sabi ng ibang mga Bible teachers, na ito ay hinango ni Apostle Paul dun po sa Numbers chapter 6 na kung saan ito po ay tinatawag nila na Aaronic blessing. Blessing na ibinigay ni Aaron at ang sa pamagitan ni Aaron, ng Diyos, pamagitan ni Aaron, sinasabi, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So, sa Old Testament pa lang ay meron ng ganitong klaseng pattern ng pagbibigay ng pagpapala sa iba. No, pagka nagbigay ka ng blessing sa iba, hindi lang nila actually ginagamit yung salitang peace or shalom, kundi even during the Old Testament times ay inire-release nila sa kanilang kapatid sa pananampalataya yung grace ng Diyos and yung shalom ng ating Panginoon. Okay? Dito natin naintindihan yung katotohanan na hindi tayo dapat maging dogmatic doon po sa ating paraan ng greetings, no? Kung paano tayo dapat mag-greet sa bawat isa. Kasi meron pong iba na ina-assert na ang tamang greetings lang na dapat nating i-greet sa bawat kapatiran ay shalom. No? At maraming nagpa-practice na, di naman masama yun sapagkat yun ay greetings according sa Word of God. Pero ever since Old Testament ay alam ni Apostle Paul na ang pagbibigay natin ng pagpapala sa iba ay
ah, yung dalawang importanteng word na ito na grace and peace. Okay? Hindi rin naman tayo dogmatic para sabihin sa bawat isa na hindi, ang gagawin natin na greetings lang ay grace and peace. Sila, shalom, sige tayo, grace and peace. No. Kundi malaya tayo na gamitin ang namang meron sa Bible na paraan ng pag-greet sa bawat isa. At dito po sa greetings na ito ay nire-release natin yung grace ng Diyos, no, yung mercy ng Diyos, yung peace na nanggagaling sa Panginoon upang tayo ay kung sakali man na meron tayong mga alitan sa bawat isa, mga hindi pagkakaintindihan, we release grace, no? We release peace among each other sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay manatiling nagkakagulo, no, katulad na nangyari sa Corinth, no, kundi tayo ay merong nararanasan or pinaparanas natin sa bawat isa ang grace and peace na naranasan natin sa ating Panginoon. Sabi ni Apostle Peter, no, sa kanyang letter, hindi lang po niya sinabing grace and peace, kundi sabi niya, grace and peace be multiplied unto you. Okay? Sapagkat ang totoo po, no, talagang kailangan po natin ng maraming grace ng Diyos, maraming peace ng Diyos. Talagang kailangan po natin sapagkat tayo ay maraming pagsubok na kinakaharap, hindi ba? So, sa mga pagsubok na ito ay parang tila balisa tayo, no? Tayo ay walang kapayapaan minsan, no? Sapagkat parang walang pag-asa na malulutas pa yung ating problema. Kaya kailangan natin ng peace ng Diyos, maraming peace na nanggagaling sa Panginoon. Kaya sinabi ni Apostle Peter, may grace and peace be multiplied to you. Okay. Kailangan natin ng grace ng Lord sapagkat tayo ay paulit-ulit na nagkakamali, di ba? Nakakagawa ng kasalanan sa ating kapwa, sa ating kapatid, sa ating kapwa believers in Christ. So, kailangan natin ng grace ng Lord na tayo ay mapatawad, no? At the same time ay mag-release ng grace sa iba upang patawarin din natin sila. Okay. So, we need more of God's grace and peace sa ating buhay. Pero hindi naman natin siyempre inaabuso yung grace ng Diyos, di ba? Kasi yung iba, sige, ang Lord ay gracious pala. So, pagka nagkasala ako, papatawarin niya ako. So, pwede na ako magkasala ulit kasi papatawarin din naman niya ako sa susunod. So, hindi ganon yung ating pagtanaw sa grace ng Panginoon sapagkat pagka ganon yung ating paningin, then that's not actually God's grace, kundi that's a disgrace. Ano po? Hindi po ito ugali ng isang totoong anak ng Diyos na inaabuso yung grace ng Panginoon at ginagawang lisensya ang grace ng Panginoon para magkasala ng paulit-ulit. No? Kundi tayo ay hindi ganon sapagkat alam natin na yun ay pagsasamantala sa kabutihan ng Panginoon. Now, sinabi din ni Apostle Paul na yung grace and peace na yon ay nagmumula sa ating Diyos na ating Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ito po ay common way, no, sa Bagong Tipan, no, yung mga authors ng Bagong Tipan para i-assert ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Sapagkat tinan nyo, no, ang ginawa ni Apostle Paul sa kanyang paraan ng describe, no, ng grace and peace ng Panginoon, ito raw ay nanggagaling sa ating Diyos, no, ating Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, pinapakita rito yung ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay may kakayanan na magbigay sa atin. Sa kanila nanggagaling actually yung kapayapaan at grasya na nararanasan natin sa ating buhay. So, it shows na pinapakita ni Apostle Paul dito na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay equal sapagkat sa kanila nagmumula ang grace and peace na nararanasan po natin. Okay? Hindi lang yon kundi binanggit din po ni Apostle Paul dyan, di ba, yung Lord. No? Every time na yung Lord ay ginagamit para sa ating Panginoong Yesus, alam na mga apostles at believers in Christ sa early church na ito ay addressing Jesus Christ as Lord ng Old Testament. Okay? So siya yung Diyos na nagkatawang tao, kaya naman madaling sabihin ni Apostle Paul na ang grace and peace ay nagmumula sa Diyos, sa ating Ama, at sa ating Panginoong
Hesukristo. Sa verse 3, sabi doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Yung word na blessed po dyan, no, bago yung sa Father and Father of our Lord Jesus Christ, kanina sabi, our Father and the Lord Jesus Christ. Ngayon naman, our Father, the Father of the Lord Jesus Christ. Bago doon, makita po natin yung blessed be the God. Blessed be to our God. Yung word na blessed po dito ay eulogetos. No? Doon natin nakuha pala yung, yung salitang eulogy. Alam niyo yung eulogy? Saan ginagawa yung eulogy? Pagka may patay. Yung eulogy pala, kasi akala natin pag eulogy, ang bibigyan ng parangal yung namatay. 'Di ba? Pero yung eulogy, yung pinanggalingang salita niyan, ay parangal hindi sa tao, kundi sa Diyos. Parangal ng tao para sa Diyos. Kaya pagka meron tayong eulogy, dapat ang pinaparangalan ng Diyos. 'Di ba? Sa buhay ng tao na 'yon. Okay? So, si Apostle Paul ay sa kanyang letter, no, sa kanyang opening letter, binanggit niya ang kahalagahan na maintindihan ng mga alagad ng Panginoon. Tayo ng mga believers in Christ, ang importansya na parangalan natin ng Diyos, una sa lahat, no, sa ating buhay. At yung Diyos na yon na tinutukoy niya ay ang Father of our Lord Jesus Christ. Okay? So kanina, bago sabihin ni Apostle Paul yung Father of our Lord Jesus Christ, in-establish na muna yung fact na ang Diyos Ama at Diyos Anak ay equal sapagkat mula sa kanila ang grace and peace bago niya sinabi na ang katotohanan ng pagiging anak ng Diyos at ang Diyos Ama bilang kanyang Ama. Okay? Ito po yung madalas ma-misinterpret, no, ng mga ibang tao. Merong, siguro ito yung dapat na ituro ni Ate Cornelia, no? Ate Nel sa kanyang anak, no? Kasi ito yung nami-misinterpret po ng maraming tao na akala nila dahil ang Diyos Anak ay may Diyos Ama, baka mas mataas yung Diyos Ama kaysa anak, di ba? Sapagkat ganun yung ating connotation o pagkakaintindi sa buhay natin bilang tayo ay may mga magulang, no? Mas mataas sila kaysa atin. Pero hindi ganoon ang ibig sabihin ng mga apostles sa paggamit dito ng Father of our Lord Jesus Christ. Kundi dito po ay tinuturo po nila actually ang katotohanan ng iisang Diyos sa kanyang tatlong persona. No? Yung ating triune God na iisang Diyos sa kanyang essence pero distinct in person, the Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? Madali para kay Apostle Paul na maintindihan yun sapagkat siya ay aral sa Old Testament at sa Old Testament ay alam nila, no? Alam ng mga apostles, alam ng early church, no? Dahil tinuturo ito sa kanila na yung sinasabi sa Psalm chapter 33 verse 6 na by the word of the Lord the heavens were made and by the breath of His mouth all their host, no? In other words, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, okay? Pero ang kanyang agent para mapangyari yung paglikha na yon ay yung word and yung breath, no? At basically yun din naman ay galing sa Diyos, 'di ba? Nung siya ay nagsalita para siya ay lumikha, let there be light, no? Merong hininga na lumabas sa kanya, merong salita na lumabas sa kanya na may kasamang hininga, no? So yung agent ng Lord sa creation ay yung word and yung breath. Okay? Yung word na yon sa pamamagitan ng revelation ng Diyos sa mga alagad ay nalaman natin na yung word na yon ay naging tao, di ba? John chapter 1, verse 14. Di ba? Naging tao yung word na yon at nakita ng mga early believers yung kaluwalhatian ng Diyos pamagitan ng ating Panginoon. So, no Old Testament pa lang,
Ang alam ng mga Hudyo, yung word na yon, tsaka yung breath na yon ay galing sa Diyos, di ba? Pero eventually, yung word na yon ay naging tao sa katauhan ng ating Panginoon. So, si Lord, si Jesus Christ, nating Panginoon, si Jesus, nating Panginoon, ay hindi created. Di ba? Kamukha nung paniniwala ng iba. Hindi rin siya mas mababa sapagkat sa simula pa lang, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word. Sino yung Word na yon? Yung lumikha ng lahat ng bagay, yung agent ng Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, sapagkat yung Word na yon ay kasama na ng Diyos ever since, di ba? In eternity past. At yung Word na yon ay God. No? Sa verse 3, mapapansin po natin sa John 1, no, na ang Word na yon ay naging dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay. At sa verse 14, yung Word na yon ay naging tao, si Jesus Christ. Okay? So, ang ating Panginoon ay Diyos Anak, not in the sense na mas mababa siya sa Diyos Ama, kundi ito ay pagpapakita ng relationship na meron ang Diyos, no, sa kanyang Trinity, na ang Ama at Anak at Espiritu ay iisa sa kanyang essence at magkakaiba sa kanyang person. Now, sa verse 3, Father of mercies, na binanggit po ni Apostle Paul ang ating Ama sa langit na Ama ng mga kahabagan. Okay, Father of mercies. Ito po ay synonymous sa compassion. So ating Diyos Ama ay full of compassion po sa atin, no, na mga makasalanan na tao na kanyang nilalang. Idagdag din po natin dito na ang Diyos natin na Ama ay hindi lang siya merciful, kundi siya rin ay gracious. No? Yung grace na yon ay galing sa ating Father and the Lord Jesus Christ. Okay? Yung mercy, para maintindihan po natin yung kaibahan nito sa grace, ang mercy ay isang act of withholding yun pong deserved punishment natin. Okay? Dapat tayong parusahan, deserving tayo ng parusa ng Diyos sapagkat tayo ay nagkasala sa kanyang harapan at dapat mamatay. Pero winidhold niya yung deserved punishment na yon at yun ang tinatawag na mercy ng Diyos. Pero yung grace ng Diyos ay yung act of endowing, yung unmerited favor. No? Hindi tayo karapat-dapat ng pabor ng Diyos, pero sa kanyang grace ay ibinigay sa atin yung pabor ng kapatawaran at kaligtasan natin because of His grace. Okay? So, kaya naman, mapansin natin dito yung katotohanan na kaya tayo nagkaroon ng pag-asa ng kaligtasan ay dahil sa grace and mercy ng ating Panginoon. In other words, kung walang grace ang Diyos sa atin, walang mercy ang Diyos sa atin, katulad ng ibang tao, di ba, na walang habag sa kanyang kapwa, talagang hahayaan na lang niya tayo na mapahamak at sa walang hanggang apoy ng impyerno. Okay? At praise God, sapagkat hindi ganoon ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay merciful, siya ay gracious. Sa Titus chapter 3, verses 5 to 7, sabi ni Apostle Paul, na hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan. Kanyang mercy ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ang sagana sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya, yung grace ng Diyos, kaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Praise God po. So, parang dun pa lang sa mga truths na yan, no, ay marami na po tayo natutunan. No? Now, tingnan po natin yung truth tungkol sa suffering ng Christians. Okay. Bakit tayo nagsasuffer? No? Para saan yung suffering? No? Maganda na maintindihan natin yun kasi baka
sa mga sufferings na ito, yung iba ay nangihina, di ba? Yung iba ay hindi na nagsisimba, hindi na tumatawag sa Diyos sapagkat sila ay nagtatampo sapagkat bakit ito nangyayari sa kanilang buhay. Number one, ang isa sa mga katotohanan tungkol sa suffering ng Christians, ito ay part ng ating Christian life. No? Yung tribulation and suffering ay part ng ating Christian life. Okay? John chapter 16 verse 33, ipinaalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. Sa ibang translation, you will have many troubles. Sapagkat yung troubles, tribulation, persecution ay synonymous, no? Pare-pareho itong dinidescribe yung word na thlipsis, no? Yung pinanggalingan niyang salita sa Greek. Okay? So, pinaunang sinabi ng ating Panginoon na in this life, na in this world, you will have tribulation. Okay? At kaya ko pinakita yung word na thlipsis dito, sapagkat ito rin yung ginamit ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga believers sa Corinth sa ating text. Sabi doon, who comforts us in all our affliction. Thlipsis din po yung ginamit so that we may be able to comfort those who are in any affliction. You see, yung word that thlipsis, no? Na ito pong mararanasan po natin na tribulation or yung kapighatian, kabigatan, pag-uusig o paghihirap, no? Yung po yung ibig sabihin ng thlipsis, ay part ng ating Christian life. Okay? Kaya parang ang hirap i-defend nung teaching ng prosperity gospel. Kasi yung prosperity gospel ay parang binibigyan ka ng pag-asa na ikaw ay mamumuhay ng sagana sa buong buhay mo sapagkat ikaw ay mananampalataya, ang Diyos dati na ay mayaman, so hindi ka maghihirap. Medyo taliwas sa sinasabi ng Panginoon na in this world, you will have troubles, you will have tribulation. Meron kang kapigatian na mararanasan, paghihirap na mararanasan because you are identified in Christ. Pansinin din natin no, sa Revelation kung paano ginamit ni John yung word na thlipsis. No? I, John, your brother and partner in tribulation. Okay? Sapagkat alam ng mga apostles na si Lord ang nagsabi sa kanila na magkakaroon kayo ng mga pigati sa buhay or tribulation in life. Okay. Revelations 2:8-9, the angel of the church, to the angel of the church in Smyrna, write the words of the first and last who died and came to life. I know your tribulation. So, nakikita ng Diyos yung tribulation na nararanasan nung Smyrna, church sa Smyrna, nung time na yon. So, in other words, yung letter ni Apostle John sa mga believers ay letter dun sa mga churches na under persecution. Sila ay nakakaranas na ng tribulation noong mga panahong yon, sapagkat yun ang sinabi ni Christ. You will have tribulation. Parang talo na yung mga pre-trib dito, no? Sapagkat mararanasan ng mga believers ang tribulation. Although merong great tribulation na mangyayari at maraming pag-uusap tungkol doon, but yet, sinabi ng Panginoon na parte ng buhay natin bilang Christians ang tribulation. Mamaya, intindihin natin kung bakit. No? Bakit kailangan nating maranasan yung tribulation? Okay. Isa pang term na ginamit ni Apostle Paul sa kanyang letter sa mga believers sa Corinth ay yung word na suffering. Okay? Sabi niya sa verse 5, for as we share abundantly in Christ's suffering. Okay. Meron tayong share sa suffering ng ating Panginoon. We are co-sufferers with Christ. At binanggit to ni Apostle Paul several times sa kanyang letters, hindi lang sa Corinth, no, sa believers sa Corinth, kundi sa believers sa Rome, sa Philippians,
and sa Colossians. Colossus. Okay? Sabi ni Apostle Paul sa mga believers sa Rome, the Spirit Himself bears witness, ang banal na Espiritu ang nagpapatunay sa ating mga espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Siya yung nakasaksi na nung ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap si Jesus sa iyong buhay. Siya yung saksi na totoo yung iyong repentance and acceptance at siya rin yung nag-assure na ikaw ay tawaging anak niya, no? At hindi lang yon, ikaw kung anak, therefore ikaw ay tagapagmana, kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Kristo, provided, no? Maliban na tayo ay mag-suffer kasama niya upang tayo ay maluwalhati din na kasama niya. So talagang part po ng ating Christian life ang suffering. Okay? Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo na yung totoo. Yan. Part ng life natin ang suffering. So in other words, pag tanggap mo yon, hindi ka na magrereklamo, di ba? Lord, bakit ganito? Nagsasuffer ako sa buhay. No? Bakit ganito? Meron akong paghihirap na iba kasi nagrereklamo. Pero dapat ay tanggapin natin yun na part ng ating Christian life. So, intindihin natin kung bakit. Mamaya, malaman natin kung bakit tayo naghihirap or kailangang maghirap. Dito sa verse na to, pinapakita sa atin na yung ating suffering ay eventually will turn into our glorification, di ba? Nag-suffer tayo sa kasama ni Christ, sa kanyang kamatayan, magsasuffer din tayong kasama sa kanyang kaluwalhatian. So, maluluwalhati din tayo. So, pagtiisan natin, no? Kaya nating pagtiisan yung mga suffering na yon kasi yun ay patunay na tayo mga anak ng Diyos at mula doon tayo luluwalhatiing kasama ng Diyos, kasama ng ating kasama na sa kaluwalhatiang yon na bibigay ng Diyos sa anak, ay magkakaroon din tayo ng share. Ano po yung suffering na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo na pwede rin nating maranasan? Yung, di ba, ang ating Panginoong Jesus ay hinampas, siya ay nilagyan ng koronang tinik, siya ay pinag-aalimura ng mga tao, siya ay nagpasan ng kanyang krus, ipinako sa krus, at nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa ating kapatawaran at sa ating kaligtasan. Yung suffering ni Christ, no, na naranasan niya, ay pwedeng maranasan din po natin. Kung gusto natin na talagang maituring tayo, no, or dapat dating tanggapin ang katotohanan ito na parte ng ating buhay, ang mga sufferings katulad na naranasan ng ating Panginoon. So bakit tayo nakakaranas ng suffering? We suffer because we live in a fallen world. Ano yung fallen world? Yan yung mundo na sa ngayon ay punong-puno ng kasalanan dahil sa kasalanan ng unang tao na si Adan na siyang nag-fall doon sa test ng Panginoon ng obedience and allegiance sa Kanya. Okay? Pero itong suffering, dahil sa dulot ng isang makasalanang sanlibutan, ay hindi lang sa ating mga Christians, kundi applicable po ito sa lahat. Ano po? At tayo bilang Christian na nasa mundo ay siguradong mararanasan ang affliction, ang suffering dahil nakatira tayo pansamantala sa isang lugar na punong-puno ng mga tao na makasalanan. Dahil sa ang mga tao sa paligid natin at pati tayo ay nagkakasala, bad things happen. Di ba? Maraming mga evil na mararanasan tayo sa mundo sapagkat maraming tao ang namumuhay ng malayo sa kalooban ng ating Panginoon. Meron akong nabasa isang article no, na magandang tingnan natin. Sabi ron, global surface temperature has increased faster since 1970 than in any other 50-year period over at least the last 2,000 years. So, ibig sabihin, kung hahatiin mo yung mga taon for the last 2,000 years ng tig 50, atras tayo ng 50 years,
Okay? Yung mula no 1970 up to present, mabilis yung climate, yung pag-init, no, yung change na naranasan po natin sa temperature sa global surface kumpara dun sa mga last 50 years. Okay? Dati hindi ganito na sobrang init, 'di ba? At nagtataka tayo kung bakit first time nating maranasan ngayon na tayo umabot hanggang 51 ba? O mas higher pa? Meron pa bang mas higher doon? 51? 51 lang? Okay? So, anong sabi nung article na to? Man is responsible for the changing climate. Naniniwala ba kayo doon? Tayo din yung responsable doon sa climate change na naranasan natin because of our fallenness. Bakit? Kasi sinasamantala natin ang nature, di ba? Yung mga puno ay tinatabasan ng hindi nagpapaalam sa gobyerno para palitan ng mga puno din na itatanim. Kaya nagkakaroon tayo ng bundok na kalbo, di ba? At dahil doon ay sa sobrang init at ulan, di ba? Ay ano nangyayari? Nagla-landslide, no? At tayo ay nakakaranas ng mga climate change, no? Baha, no? At sobrang init na panahon. Yung mga puno sana yun, di ba? Yun yung magtutulong para somehow ay mabawasan ang init sa ating paligid. Subalit dahil sa ating fallenness, sa ating pagkakamali, nararanasan po natin yung mga climate change na ito. Our sin has corrupted the environment. And significantly, sabi niya, yung climate change, hindi lang po yung climate change, kundi yung natural disasters, war, yung mga giyera, taggutom, poverty, at civil unrest, yun po mga riots, yung mga protest, yung acts of violence or criminalities ay parte ng pamumuhay natin sa isang fallen world, sa isang mundo na puno ng mga taong makasalanan. Okay? Kaya naman tayo may gera, di ba? Marami ngayon na namumuong mga gera or ang Israel ay patuloy sa kanyang gera at maraming namumuong mga gera sa ating nababalitaan at ito'y resulta ng ating fallenness. Tayo ay mga nag-iisip ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon at ginagawa yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya naman sabi sa Romans chapter 8 verse 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan. Even yung world ay nag-groan, dumadaing sa paghihirap na kasama natin hanggang ngayon. Kaya eventually papalitan ng Diyos yung mundong ito ng bagong langit at bagong lupa sapagkat ito'y ating inabuso at darating ang panahon na ito'y masisira at papalitan ng Diyos ng isang bagong langit at bagong lupa. Nagsasuffer tayo dahil ang world ay kinamumuhian si Kristo at ang Christianity. Okay? So, anong sabi ng Panginoon, John 15:18, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. At kaya naman, dahil doon, makakaranas tayo ng suffering or affliction or tribulation sapagkat merong mga tao na galit kay Kristo at galit sa mga naniniwala kay Kristo. Bakit kailangan nilang magalit sa atin? Palagay nyo, yung mga unbelievers. Anong rason? Samantalang tinuturo sa atin ng Panginoon, magmahalan tayo, di ba? Tayo ay magtulungan, magbigayan. Ba't kailangan nilang magalit sa atin? Pagka tayo nga aawayin nila. Anong sabi sa atin ng Panginoon? Awayin ba natin? Hindi, di ba? I-bless natin yung ating mga enemies. Pray for them. Bless them. No? Dapat nga matuwa sila sapagkat ganun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Pero may mga tao pa rin na sa kabila ng mga bagay na yon ay galit sa atin for a simple reason na offensive para sa kanila ang karamihang teachings ng ating Panginoon. Offensive para sa kanila. For example, si John the Baptist, paano siya namatay? John the Baptist.
Pinugutan ng ulo. Bakit? Kasi sinisita niya si Herodias, no? Sinisita niya si Herodias, no, na asawa o kinakasama ni Herod that time, no, sapagkat hindi daw lawful na mapasa kanya, mapasa kay Herod si Herodias, no. Maaring siguro related sila at bawal yun sa batas ni Moses, or sila ay illegally divorced, no, at hindi rin po yun tama ayon sa batas ni Moses. So syempre, kung ikaw siguro yung nasa posisyon ni Herodias at gustong-gusto mo mapangasawa si Herod, kaya lang hindi pwede dahil sa batas ni Moses, bawal yung magkamag-anak, bawal din yung divorced kayong pareho na magsasama. So magagalit ka talaga kay, 'di ba, kay John the Baptist na sinisita ka dun sa ginagawa mo. Kaya sa galit ni Herodias ay nakaisip siya ng paraan para si John the Baptist ay maipapatay, no? At mapugutan ng ulo. So yun yung risk, no, na tayo ay magtuturo ng mga teachings na mula sa scripture na offensive para sa iba. Di ba? Like for example, sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11, sabi sa talatang ito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain na inyong sarili sapagkat ang mga nakikiapid or fornicators, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya or adulterers, ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki o babae, mga homosexuals, ang mga magnanakaw, mga sakim or greedy, mga manlalasing o mapanlait o mandaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sige nga, i-preach mo yan sa mga tao, anong mangyayari sa'yo? Magagalit sila sa'yo. Di ba? Yung mga nagli-live-in, magagalit sa'yo. Yung mga yung kaibahan ng fornicators dun sa adulterers, yung fornicators, yung hindi pa kasal, nagsasama na. Yung adulterers, yung may asawa na, sa may asawang iba, di ba, na nagsasama sila. Okay? Yung homosexuals, di ba, ituro mo ngayon yung homosexuality, di maraming magagalit sa'yo, di ba, na mga nasa LGBT. Kaya, karamihan sa mga nasa LGBT, kundi lahat, ay galit kay Christ, galit sa church, sapagkat against sa kanilang ginagawa ang tinuturo ng iglesia. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit tayo pinapersecute, kung bakit tayo sinasaktan ng iba, no? Hindi pinapakisamahan, di ba? Sa halip na meron na sana tayong kaibigan, ay lumayo sa atin yung mga kaibigan natin sapagkat iba yung ating values sa kanilang values, no? At dahil doon nasasaktan tayo at nahihirapan ang ating kalooban. Yun yung suffering, dahilan kung bakit tayo may suffering. At kung ikaw ay totoong mananampalataya, makakaranas ka ng ganitong klaseng suffering kung ikaw ay tatayo sa katuwiran ng Panginoon. Pagka hindi ka tumayo, madali naman yun, di ba? Kaya lang, hindi ka naman, paano masasabing kayo tunay na anak ng Diyos kung hindi ka naman tumatayo sa katuwiran ng Diyos? Di ba? Ang totoong anak ng Diyos ay namumuhay, tinawag tayong banal, di ba? Ang calling ng Diyos sa atin ay maging katulad niya na banal, no? So in other words, ito ang ating buhay at ito ang dapat ating tayuan sa ating buhay. At dahil sa pagtayo natin sa katuwiran, maraming tao ang magagalit sa atin. Okay. Pangalawang katotohanan sa suffering, ang Diyos ang ating comforter. Nagsasuffer tayo, pero ang Diyos ang magko-comfort sa atin. Ang Diyos natin ay God of all comfort, who comforts us in all our affliction, all our suffering. Okay? Yung ibig sabihin po ng comfort dyan, para kaleo, ay ibig sabihin po nun to call alongside, yung tawagin sa tabi mo. Parang yung salitang ito ay madalas gamitin sa Bible, no, para doon sa isang korte na kung saan merong katabi mo na isang advocate or lawyer
na ipagtatanggol ka. So, di ba, pag gano'n na meron kang accusation sa'yo, tapos merong tagapagtanggol ka, merong kapayapaan sa puso mo, di ba? Merong kang nagtatanggol sa'yo, nagko-comfort sa'yo, at nag-guide sa'yo. Yun po yung ginagawa ng Diyos atin, na siya'y tumatabi sa atin sa mga panahon na tayo ay discouraged, tayo ay under trial, tayo ay may persecution, tayo ay inaapi o anumang mga pang-aabuso na ginagawa sa atin ng mga tao. Ang Diyos ay nasa tabi natin. Ang ating legal aid, ang ating comfort, at ang ating guide. Siya ang nag-i-encourage sa atin para tayo tumatag sa ating pananampalataya. 2 Corinthians chapter 1 verse 5, for as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort too. Okay? So habang dumadami yung ating mga paghihirap, no, actually kung tatanong tayo minsan, di ba, bakit parang yung problema ko hindi nababawasan? Nadaragdagan pa. No? Habang nadaragdagan yung problema mo, nadaragdagan din ang comfort na binibigay sa'yo ng Panginoon. Amen po? 2 Corinthians 1:7, for our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. Yung comfort na tinanggap nila Apostle Paul, na pag-aralan po natin yung sa Book of Acts, di ba, na habang si Apostle Paul ay nagpipreach at marami mga tao ang galit sa kanya at balak siyang saktan at iba'y nagawang siya ipakulong, no? Ang Diyos ay nasa tabi niya at binubulong sa kanya ang encouragement, no, na pinapalakas ang kanyang loob, at siya ay inuutusan na magpatuloy sa pangangaral sapagkat ang Diyos ay kasama niya. Okay. At yung comfort na yon na naranasan ni Apostle Paul, kung tayo ay makikishare dun sa suffering na meron sa pag-preach ng gospel, yung same na comfort na tinanggap niya ay tatanggapin din natin. Okay? Pangatlo, tungkol sa suffering ng Christians, gusto ng Diyos na i-encourage natin yung mga nagsasuffer din, kung paano tayo ay kinomfort ng Diyos, no, dun sa suffering na naranasan natin. Tayo rin naman ay gusto ng Panginoon na maging comforter sa iba na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Merong isang member na gusto niyang mag-encourage sa mga may sakit, no? So pumunta siya doon sa isang kapatiran na nabalitaan niya may sakit. So nag-iisip siya, paano ba mag-encourage ng may sakit? So wala siyang idea actually. So, ang sabi niya, doon sa may sakit, alam mo, kapatid, yung sakit mo, kasi nalaman niya kung ano yung sakit nung kanyang kapatid sa pananampalataya. Yung sakit mo, sakit din yung kaibigan ko yun. Tapos, after 1 week, namatay na siya. Hindi siya marunong kasi mag-encourage, kaya yun yung nasabi niya. No? So, kailangan talaga tayo ay matuto na mag-encourage, no, sa ating mga kapwa. Hindi po tayo mananakot, ha? Tayo ay mag-encourage ng ating mga kapatid, napapalakasin natin ang loob ng bawat isa. Pang-apat, no, kung bakit tayo nakakaranas ng suffering or tungkol sa ating suffering, katotohanan, we patiently endure, no? Talagang tayo ay patiently, tayo ay nagpapatuloy, no, sa kabila ng suffering for the sake of the gospel and for the sake of salvation ng marami. No? Sabi ni Apostle Paul sa verse 6, if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. Kasi, di ba, pagka nagpipreach ng gospel sila Apostle Paul, sila ay parang mga tupang papatayin, no? Gustong lapain ng mga lobo, no? Na mababangis na hayop, no? Ganun ang kanilang kalalagayan sa kanilang preaching. Pero yung threats sa kanila, yung pain na nararanasan nila sa pag-preach ng gospel ay salvation doon sa mga makikinig tulad nung mga believers sa Corinth na tumanggap kay Lord dahil sa kanyang preaching. No? At sinabi niya bilang encouragement na patiently ay i-endure natin yung same suffering na yon na nararanasan ng mga believers, no? Naranasan nila na mararanasan din ng mga believers in Christ. Okay? Number 5,
ah, tungkol sa suffering na ating nararanasan. Ang world, no, ay nakikita yung ating suffering na weakness. No? Si Apostle Paul nakakulong, di ba, dahil kay Kristo. Ang tingin ng mundo ron, o tinan mo, ito anak ng Diyos, sabi niya, tapos apostle pa ng Panginoon, bakit siya nakakulong? Ang tingin nila doon, weakness para sa atin. Pero ang tingin natin doon ay opportunity yon para sa empowerment sa atin ng Diyos. Sa panahong yon na tayo ay pine-persecute, sa panahong yon na tayo ay inaapi ng mga tao dahil kay Kristo, tayo ay mukhang mahina, pero sa panahong yon tayo pinalalakas ng Diyos. Kaya naman si Apostle Paul ay sinasabi na sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Sinasabi niya ito sapagkat naranasan niya sa kanyang kahinaan, sa mga panahong siya inuusig, siya'y pinalalakas ng ating Panginoon. Kaya't huwag tayong, kahit tayo nalulunod sa problema, ay i-expect natin na ang Diyos ay nariyan para tayo ay i-comfort, no? At ang mga believers in Christ, na ating mga kapatid sa pananampalataya ay nariyan para tayo ay palakasin din sa ating mga nararanasang pagsubok. Ano po? Sa 2 Corinthians 12:9, sabi po ni Apostle Paul, ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko'y sapat, sabi ng Diyos, sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na pinagmamupuri ni Apostle Paul ng aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Na bilang take-home application, pinag-usapan natin yung suffering, yung suffering na nararanasan po natin kung ikukumpara sa suffering ni Christ at ng mga believers sa early church ay walang katulad, parang ang liit-liit sobra ng mga dinadanas nating paghihirap kumpara sa dinadanas po nila. Di ba? Kaya dapat hindi tayo sumuko. Samantalang maliit pa nga yung ating dinadanas na mga pagsubok. Ang mga believers sa early church, di ba, sila ay sinubok ng matindi, pinakulong, pinagpapalo. Ang iba, si Stephen ay pinapatay, si James ang sumunod na pinapatay dahil sa siya ay identified with Christ. Ayun ay kinatakot ng mga believers at marami sa kanila ang nakaranas ng mga iba't ibang mga persecution sa kanilang panahon. Pero hindi sila sumuko sa kanilang pananampalataya. Of course, merong iba na nag-sway sa kanilang pananampalataya, 'di ba? Sila ay nag-apostatize, pero yung mga totoong mananampalataya ay nanatili, sila ay patiently nag-endure sa lahat ng mga pagsubok na 'yon sapagkat meron silang pag-asa ng kaligtasan sa ating Panginoon. So in other words, dahil maliliit pa lang ang mga pagsubok natin, wala tayong ang mga pagsubok na meron tayo ay yung temptation lang, 'di ba? Tsaka mga trial sa buhay. Kaya naman sa mga temptations na kinakaharap natin, para tayo ay magtagumpay, let's yield our life to God, sa mga tukso na kinakaharap mo, 'di ba? Yung mga kabataan natin, malamang kayo po ay tinutukso na inyong mga classmate na or kaibigan na gumawa ng mga mali, Para kayo ay magtagumpay sa mga tuksong 'yon, yield your life to God. Makinig kayo sa banal na Espiritu at sumunod sa kanyang tinig na sinasabi, huwag tayo diyan, kundi dito ka sa kabilang daan ng katuwiran, lumakad. At sa mga pagsubok natin, magtiwala tayo na ang Diyos ay kasama natin at hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya, kung di natin kaya na siya ay nariyan para tayo itulungan. Makishare din tayo sa suffering na nakapaloob sa proclamation ng gospel by way of serving. Of course, hindi natin talaga, kung maaari lang, wag na tayo makaranas ng suffering katulad ng naranasan ng mga apostles at hindi natin nararanasan ngayon actually yon. Sa ibang bansa siguro, yung ibang mga Christians ay nagsasuffer dahil sila po ay pinapersecute doon sa mga lugar na pinagbabawal ang preaching ng gospel. Sila ay sinusunog yung kanilang mga simbahan, yung iba ay siguro pinapapatay dahil doon at nagsasuffer sila alang-alang kay Christ. Tayo ay walang ganong klaseng persecution sa ating bansa.
Kaya naman, pwede natin gawin lang ay mag-serve, di ba? Mag-serve ka ng patuloy sa Panginoon. Merong konting suffering doon sapagkat yung mga ating volunteer sa kids ay nasa tag-init. Mainit na yung panahon, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Suffering yon kung tutuusin, di ba? Pero maliit pa lang kumpara doon sa pagkamatay ng ating Panginoon, pagkamatay ng mga apostles dahil sa kanilang paglilingkod sa Kanya. So mag-serve tayo. Kung anumang kaparaanan na tayo maglingkod, no, sa ating tahanan, sa ating iglesia, maglingkod po tayo para magkaroon tayo ng share doon po sa suffering ni Christ, no? Sapagkat yun ang ating calling. Provided that we share sa suffering, we suffer with Christ. Ano po? Tayo mga anak ng Diyos, pero tayo din ay kasama doon sa suffering ni Christ dahil tayo ay kasama doon sa glorification ni Christ. Makishare din tayo sa suffering na nakapaloob sa proclamation by way of giving. Okay? Yung iba sa atin ay talaga naman siguro busy talaga sa loob ng tahanan. Hindi na sila makapaglingkod pa ng extra time para sa church, ministry, no? Pero huwag kayong malungkot sapagkat yung ministry nyo sa inyong tahanan ay ministry para sa Panginoon. Okay. Ganon din naman sa mga nasa government na naglilingkod ng sa ating pamahalaan, yun ay ministry para sa Panginoon. Or yung trabaho mo ay ministry na may tuturing para sa Panginoon kung yun gagawin mo para sa Panginoon. Okay. At kung konti na yung ating time, no, sa paglilingkod sa iba pang mga ministries sa church, then let's give, no, para ipakita na nagsasuffer din tayo. No? So, nakikishare din tayo sa suffering for the sake of the gospel kasi nagsishare tayo in monetary form. No? Sapagkat yung pagbibigay mo, di ba, may suffering din doon. Siguro, pang dagdag mo yun sana sa pagbili mo ng sasakyan o pang tuition fee o pang bayad ng kuryente pero binigay mo para sa Panginoon dahil share mo yun sa suffering for the sake of the gospel. No, at doon tayo lalong kalulugdan ng Panginoon at pagpapalain niya habang tayo ay nagiging matapat sa Kanya. So ngayon po ay gaganapin po natin ang communion. Tinatawagan po natin ating mga deacons para tulungan tayo sa pagsiserve ng communion. Ating pamigay na po natin at habang tinutugtog po yung awitin patungkol sa Lord's Supper, nais kong basahin ang sinabi sa banal na kasulatan tungkol sa ating gagawin. Ito ang aral at tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ang tinapay, nagpasalamat, pinagpropreso ito at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman matapos magapunan, iniwakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro ng Panginoon, sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kung sino man kumakain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon, nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo magbulay-bulay sa ating mga sarili. Ano naman ang mga pagkukulang natin sa katawan ng Panginoon, tayo humingi ng tawad sa Panginoon. At siya'y handa tayong patawarin. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang awitin po. Isa
Ang dugo ni Kristo para sa iyo noon sa Kalbaryo ay Let's pray po. Father God, we thank you so much, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na pinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang mamatay para sa amin, upang kanyang dugo ay mabuhos sa krus para po sa aming kapatawaran at kaligtasan. Salamat sapagkat hindi po nanatiling patay ang aming Panginoong Jesus, kundi siya'y nabuhay na maguli at naluluklok sa iyong kaharian, Panginoon, naghihintay ng muling pagparito niya. At kami na iyong mga anak ay nagpapasalamat sa katotohanan ito, Panginoon, na kami ay merong kapatawaran at buhay na walang hanggan at dadalhin mo sa iyong kinaroroonan sa araw ng pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Humingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga nagawa naming kasalanan sa inyo at sa inyong iglesia. At nagpapasalamat kami sapagkat even today, Lord, ay pinatawad mo kami sa lahat ng aming mga karumihan. Basbasan niyo po at pagpalain ang mga elementong ito naming gagamitin sa pag-aalala ng inyong pag-ibig at pagdiligtas po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang katawan na inihandog ng Panginoon para sa inyo. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kanin. Matapos magapunan, iniwakan ng Panginoon ng sarot sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Lord, salamat po muli, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong great love, your sacrifices, Panginoon, para sa amin. Nahihiya kami sa inyo sapagkat sa kabila ng inyong pinakitang kabutihan sa amin, minsan nagagawan po namin kayo ng mali, Panginoon. O sumusuway kami sa inyong kalooban. At sana ang dapat namin gawin ay maging grateful sa inyo at maglingkod, sumunod sa iyong mga utos sapagkat yun ang tamang ganti sa mabuting ginawa mo sa amin. Papasalamat kami sa laki ng iyong habag, Panginoon, ng iyong mercy, sa lawak ng iyong grace, Panginoon, sa amin, na sa kabila ng malimit kami magkamali, Panginoon, mayaman ang iyong biyaya sa amin, mayaman ang iyong habag sa amin, Panginoon, na patuloy ang iyong paghuhugas sa aming mga kasalanan, pagdilinis sa aming mga karumihan. So, we thank you, Lord God, for your goodness upon our lives. At nawa nga po, Panginoon, maging grateful kami sa inyong kabutihan na ginawa sa amin, Panginoon, pinakita sa bawat isa. Grateful in a way na ang gagawin namin ay mag-serve sa inyo. Yun ang maging tamang tugon ng bawat isa namin sa inyo, Panginoon. Mag-serve sa inyo, Panginoon, na maranasan namin nang sa gayon yung suffering at makishare kami sa suffering mo, Panginoon. At makishare din eventually sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Yung iba sa amin, Lord, may mga pinagdadaan ng pagsubok sa mga sandaling ito. Kung ano man yung pagsubok na dinadaanan mo ngayon, kapatid, ang Panginoong Yesus ay narito at ina-assure sa iyo na siya ang God of comfort and He will comfort you. He will strengthen you. He will lift you up and empower you para magtagumpay ka sa anumang pagsubok na dinadanas mo ngayon. So, pagkatiwala mo sa Kanya yung mga trials na dinadanas mo ngayon, mga pighati, mga pain, dulot ng mga problema at mga pananakit sa iyo ng ibang tao. Ang tamang gawin mo siguro sa mga taong
nananakit sa iyo, at ayon sa tinuro ng Panginoon sa atin, magpatawad ka. Ipakita mo yung grace na tinanggap mo sa Panginoon. Pakita mo yun sa kanila na maging gracious ka rin sa kanila. Yung forgiveness na tinanggap mo sa Panginoon, i-release mo rin sa kanila. So, tuwing makikita mo sila, bless them. Be gracious unto them and release forgiveness upon them. Because the Lord has showered you with forgiveness and keeps on forgiving you sa mga panahon na ikaw ay nagkakasala. Humingi sa Kanya ng kapatawaran. At sabi ng Panginoon sa mga umaaway sa atin, i-bless natin sila. Mahalin natin sila. Gawa natin ng mabuti ang gumagawa sa atin ng masama. Yun siguro yung pwede mong italaga sa Panginoon sa mga sandaling ito. Na ikaw sa buhay mo habang kumakaharap ka sa mga pagsubok sa buhay, may mga tao na hindi ka naiintindihan, inaaway ka, sinasaktan ka, bless them. Love them. Do good to them. Gantihan mo sila ng kabutihan sapagkat yun ang tinuro sa atin ng Panginoon. Iba sa atin, may mga iba sa atin na bumibigay sa mga tukso na binibigay sa kanya ng kaaway. Siguro, yung iba sa atin, patuloy na natutukso ng kaaway, natitempt ng kaaway sa masamang bisyo, natitempt ng kaaway sa mga sugal, natitempt ng kaaway sa pagmumura at iba pang mga maling gawain. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at humiling sa Kanya na baguhin tayo sa mga bagay na yon na nagagawa nating pagkakamali at mag-commit sa Panginoon sa mga sandaling ito na magpasakop sa Kanyang kalooban. Maring matagal na panahon na hindi mo ginagawa na magpasakop sa Panginoon sapagkat yung sarili mo pa rin ang nasusunod. Kaya ikaw ay nagkakasala. Ginagawa mo yung mga bagay na kahit hindi gusto ng Diyos ay ginagawa mo sapagkat hindi ka nagsasubmit sa Kanyang will. Ito yung tamang panahon para magtalaga ka ng buhay mo sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, be the Lord of my life. Panginoon, mula ngayon, ikaw na yung maghari sa akin. At ikaw nang masunod sa buhay ko. Tulungan mo ko na sa mga darating na mga tukso sa aking buhay, sa buong linggong ito, magtagumpay ako sapagkat ikaw ay kasama ko at binibigay ko na sa inyo ang aking buhay at ikaw na yung masusunod sa aking buhay mula ngayon. Iba sa atin marahil ay hindi pa tiyak ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Nais mo na ikaw ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Well, ang Diyos ay nais ding ipagkaloob sa ito at nais ng Diyos na tiyakin sa iyo ang kaligtasan ito kung ikaw ay lalapit sa Kanya at hingi ng tawad at tatanggapin siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ipagkakaloob niya sa iyo ang kapatawaran sa iyong mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan kung ikaw ay magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Kaya, samantalahin mo ang pagkakataong ito at magsisi sa Kanyang harapan at tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo ang panalangin ito mula sa iyong puso, Panginoong Jesus, ako po'y humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan at humihiling na hugasan sa lahat ng aking karumihan. Salamat sa iyong dugo na nabuhos sa krus na siyang naguhugas ngayon ng aking mga kasalanan. Ako'y nananampalataya na ako'y pinatawad mo na sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso sa iyo at tinatanggap kita bilang aking Panginoon tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay. At tulungan mo ako, Panginoon, na maging mabuting anak mo mula sa araw na ito hanggang sa huling mga araw ng aking buhay. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sapagkat
kilala mo at alam mo kung sino sa amin ang lumalapit sa iyo sa mga sandaling ito. At salamat sapagkat pinalalakas mo ang aming loob, pinapatatag ang aming kalooban sa mga pagsubok at binibigyan ng lakas at tapang na ipangaral lang yung salita at kapangyarihan laban sa mga masasama, Panginoon, upang aming mapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso na nasa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Lord, we also remember in prayer those who are celebrating their birthdays, Panginoon, and will be celebrating, Panginoon. We pray that you would continue to bless them. Yung mga nagdiriwang din at pagdiriwang ng kanilang anniversary ng kasal, pagpalain niyo po ang kanilang pagsasama, ang kanilang pamilya, Panginoon, ay patuloy mong patatagin, Panginoon. Maging sa mga may karamdaman, patuloy kaming humihiling, Panginoong Jesus, ng inyong kapangyarihan, ng kagalingan, biyaya ng kagalingan para sa amin, in Jesus' name. Hawakan natin ang mga bahagi ng katawan na meron tayong karamdaman at humiling sa Panginoon in Jesus' name for your healing grace upon us in the name of our Lord Jesus Christ. Panginoon, kami po ay inyong kahabagan, Panginoon, at kami nananampalataya sa inyong anak na si Jesus na may kapangyarihang magpagaling. Humihiling kami, Ama, ng inyong kagalingan in Jesus' name sa aming mga karamdaman. Pagpapala din, Panginoon, sa mga kapatid namin na naghihirap, kulang sa kanilang gastusin sa bahay. Lord, we pray for your provision upon them. Panginoon, bawat pamilya, may mga negosyo, Panginoon, may mga hanap buhay, trabaho, Lord, we pray for wisdom. Lord, na ibibigay niyo po sa kanila para po sila ay magtagumpay sa kanilang negosyo, mag-succeed sa kanilang career, Panginoon. Lord, we pray that you would grant favor to be upon each one, Lord Jesus Christ. Patuloy po, Panginoon, na humiling kami ng kapuspusan ng inyong Santong Espiritu. Kailangan namin kayo sa buhay na ito, Panginoon. Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. At salamat sa iyong presensya sa buhay namin mula nung kami ay nagsisi tumanggap sa iyo, Panginoong Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Tinahanan mo kami ng inyong Santong Espiritu. Salamat, Holy Spirit, sa inyong presence sa buhay namin at Panginoon, puspusin niyo kaming patuloy na inyong presensya, ng inyong ng bunga ng Banal na Espiritu, Panginoon, ay sumagana sa aming buhay, Panginoon, yung pag-ibig, kagalakan, pagpipigil sa sarili, Panginoon, kabutihan, at mabubuting gawa, Panginoon, Lord, makita sa aming buhay, Panginoon. Nang sa gayon, marami pang tao ang ma-attract sa inyong kaharian sapagkat may mga anak mo, Panginoon, kami na iyong mga anak ay pinapalakas mo, pinupuspos mo, Panginoon, at nakikita sa amin ang mabubuting gawa, Panginoon, bunga ng Banal na Espiritu. Ang liwanag ni Kristo na nasa amin, Panginoon, nakikita sa libutan na nagiging dahilan upang purihin nila kayo, Ama, na nasa langit. Patuloy po na palakasin niyo kami at bigyan ng tapang sa pangangaral ng inyong salita, ng inyong mabuting balita, Panginoon, upang marami pang tao ang maligtas, Panginoon, sa pamagitan ng ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin. I-bless niyo po ang mga nagli-lead ng Bible study, ang mga nagre-reach out sa mga kids, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon, yung mga nagli-lead ng mga small groups, Panginoon, para po makawin ng souls at makapag-establish ng faith ng mga mananampalataya, Panginoon, magpatatag ng pananampalataya ng mga believers in Christ, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, patuloy na patatagin, Panginoon, palakasin upang ang gawain mo ay patuloy na lumawak, Panginoon, sa pamagitan ng pamilyang Kristiyano, Panginoon, at iba pang mga Christian ministries, churches, Lord God. Sa iyong lingkod, Panginoon, igawad mo po ang pagpapala sa inyong mga anak, sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, mula pa ng una, ngayon at magpakilanman. And all God's people say, Amen and Amen. God bless everyone.